Aga mga kotod sa Ginoo, himayaon gid ang Ginoo nga makaupdan na kita sa aton online devotion. Kag sa aton pagsugod, pangabay kon tanan sa pagbukas sa inyong mga Bible in John chapter 9. Pagabasahon naton verse 4, no? John chapter 9 verse 4. Ang base sa pulos ng Ginoo, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work, no? When no man can work. Let us pray. Our gracious God, Heavenly Father, thank you for this day that we could come to you in your presence, Ginoo, to glorify you. And we pray, Ginoo, that you will use your word mightily for us, that we could be molded and edified to become more like Jesus, Ginoo, so that we could truly glorify you in our lives. Thank you, Ginoo. Kag salamat, Ginoo, sa imong bugay. In Jesus' name pray. Amen. Ngayon natingala nga asa subong buhi pa kita. No? When Jesus Christ gave up his life at the cross, why is it nga ginpadugay kag ginpalawig niya pang kabuhi sa mga tawo nga nagatuo o nagapati sa iya? Why not just allow them to go to heaven as soon as possible? No? Ang mga ganit man notice natin sa 12 disciples or sa 11 yung nabilin nga tutukan ni Jesus Christ. Makita natin that John is one of those people nga nabilin kaga persist gid sa pagawali sa pulos ng Ginoo. Why not just take them all so that they will be sila maka-experience ng pagtilaw ug pagpasakit. It is because that we know that Jesus Christ has a great plan for the whole world. It is for everyone to accept Him, to know Him, and through Him, will receive eternal life. Kag amo ni ang makita naton sa characteristics ng New Testament Church. Kay tungod grabe ang ila pag-alagad sa Ginoo kag paghuman or pagtuman sa Great Commission. Diba? Kaga amo man ni ang handom sa aton sang Ginoo nga kita magasunod sa amo ni nga commission, kaga kita tanan magalagad, kaga magawali or speak out about the gospel, and that is Jesus Christ. But sadly madamo sa aton mga churches nagamatamat na sila slow down sang ila buluhaton. Naga-slow down na sila sa pagawali sa pulong sang Ginoo, naga-slow down na sila sa pag-share sang gospel. Kaga madamo na sa aton mga membro do hindi na sila amuna as enthusiastic as before. So kabay pa no nga sa aton pagtuon sini ma-revive kita, kaga mahatagan naton pagtutok ang amo niya thought, no? Kaga amo ni ang gusto ko i-share sa inyo subong nga aga the urgency of preaching the gospel. Why do we need to preach the gospel? Like what I said, that without the gospel, no one could go to heaven. Wala sang kaluwasan apart from Jesus Christ. Kaya mo ning pagtutukan naton subong nga aga, no? So makita naton si Jesus Christ saying that he must do the work, he must work the works of him that sent him or sent Jesus while it is day. The night cometh when no man can work. So, ang aton opportunity of preaching the gospel is malipot na lang. Kaya amo ni ang gusto ko itutukan naton subong aga as we ponder upon this, kabay pa ka-encourage kita sa paghatag sang dako nga tion sa pag-uwali sa pulong sang Ginoo. So, why is it so important to preach the gospel, or why is it important to have that urgency to preach the gospel? The first one is makita naton life is short, no? John chapter 4 verse 14 says whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, then vanisheth away. Kanami balas ang pag-illustrate ini sang isa ka pastor
sa iya ginwali ginabatian ko ni hambal niya nga do hamog, or should we say ang aso sang tinigang nga pagkatapos maluto pag ginbukad mo, grabe gid katudo kaga do kadamol gid kaga do hindi na siya madula pag abot mo sa imo guyam hambal mo ko do kapdi man tuman, pero pag dugay-dugay madula siya. Amo na kuno ang kabuhi, do kadako, do katudo apang for a while it is gone, little while it is gone. So ang na no, ang kabuhi naton it is so short. 70, 80, 90. Actually, mo naman notice ko man, recently nagakadto ko sa mga patay, kaga madamo ko sa nakadtuan, lain-lain ng edad. Iban, nagaabot pa sa 90 or sa mo na nga age, 80, 70, 60, 50. No? Iban gani, may mga tion ko mga babatian, kag makitaan, may mga post, mga baby pa lang. Or maybe ara pa sa sulod sang chance ang ila-iloy. Kagkasubo, no? Nga amo na gali kalipot ang kabuhi. That's why kita nga mi ara sang pagibalo sang amon kamatuoran nga importante gid ang pulong sang Ginoo sa tagsa-tagsa nga katawhan. Then kita mismo maghatag gid emphasis ini. Laboton naton ang tanan nga taho sa aton palibot kay tungod lipot ang kabuhi. Kagkilanlan gid nila sa pulong sang Ginoo. Kailangan nato sila pag-sharean, pagatutukan, kabay pa no, pagi sa bugay sang Ginoo, mahangpan gid nila ang kaluwasan, no? So ang kabuhi malipot lamang. So hindi naton paghulaton nga wala na sang capability kita sa paghuman sang buluhaton sang Ginoo sa isa ka katawhan nga aton nakilalaan, no? Labuton gid naton sila tanan. Kay tungod tanan kita gapanginahanglan gid sang kaluwasan, no? Kita man mismo no, nga kita naluwas, no? Without that great plan sang Ginoo nga ginhatag niyang iyabugtong anak nga si Hesukristo, hindi man tatani naluwas kag kita man kadto man sa impierno, no? So amo ni ang una gid nga rason nga kinahanglan gid naton. Because ang kabuhi malipot lang, kaga maybe ang people nga ara sa katupad mo madula na, or maybe ikaw man, no? Ang kabuhi mo malipot man, kag basi buwas kwaon man ta sang Ginoo. So ang mga plano naton madula lang, no? Ang gusto mo ba mo buwas ma-share na gid ko gospel sa akon amay, or sa akon iloy, or maybe sa akon mga kauturan, or ako sa mga amiga, sa akon mga amigo, pero ti kung kwaon ka sang Ginoo subong nga gabi, paano na lang? Ano na lang? Kanugon gid sang tion nga ginaman sa aton sang Ginoo, samtang ari pa kita kagabuhi parehas kay Kristo, samtang ari pa siya diri buhaton niya ang buluhaton nga ginaman sa iya sang nagpadala sa iya. Kita man gid padala man tan ni Kristo Jesus sa kalibutan niini. Mo nambal niya in the Great Commission, go ye therefore, magawali kita, maga-disciple kita, kag magatugmaw kita, kag sila man hagaron naton nga sila man mag-participate kag mag-participate sa pulong kapag sunod sa Great Commission, so that they could worship with them hand in hand. So amo gina una gina nga importante nga rason nga kinahanglan naton iwali ang pulong sang Ginoo. The kadua, it's because hell is sure to those who don't believe. Hell is sure to those who don't believe. Hambal gani sa pulong sang Ginoo. In John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So anong ginasiling diri? That there is no salvation apart from Jesus Christ. So the gospel is Jesus Christ. And the gospel tells us that the only way to go to heaven is through Jesus Christ. So anyone who will not believe or accept Jesus Christ is bound to hell. Kag amo ning kamatuoran. Hindi na naton pwede ma-sugarcoat ini kay amo lang nida ang matuod. So kato sa Ginoo, ang mga people nga naga-surround sa imo, aba mo do kamayo man na sila, kabuot man na sila. It doesn't matter. Ang importante sila mismo. Batunon nila si Kristo Jesus. Kilalahon nila si Kristo Jesus. Kay kung wala sina, wala kaluwasan.
So tanan kita tani bounded man sa impyerno. But sa kaluoy sang Ginoo ginluwas na kita. May taho nga ginpadala ang Ginoo kag ang amuni nga taho gingamit niya sa pag-share sa ato sa pulong sa Ginoo kag kita man nagbaton sa iya. So kung wala ang amuni nga taho tani, basi bala hindi man kita nakabati. So ikaw subong panumdumon naton na hindi kaya hindi niya coincidence nga kundi in ka man subong. Hindi nga dobo nag-ano lang nagkuli ari lang ko dibi kay amuni no ginplano na sang Ginoo ginbutang kanya dira sa imong eskwelahan sa imong panimalay sa imong mga kauturan kay para sila man makabati sa pulong sang Ginoo. So kabay pa no hindi naton paghulaton ang tion na sila magtaliwan na before kita maghinulsol kay tungod wala pa naton sila na share sang gospel no. Ang impyerno pagatupaan gid sa mga tawo nga wala kakilala sila. Hindi ang aton nga relihiyon, hindi ang aton maayo nga buhat, hindi ang iskan ano nga miara kita subong magadala sa aton kay Kristo Jesus, kundi ang aton lang gid nga desisyon nga magpalapit sa iya kag batunon siya bilang aton personal luwas because wala na sang kaluwasan, wala na sang pakantuan sa langit kundi kay Kristo lang. No? So, hell is sure to those who don't believe. No? And third, of course, because of Christ's sudden return. Okay? So maybe hambala mo, ay mayo pa man lawas ko. Or maybe hambala mo, mayo pa man lawas nila. So there are a lot of time. There is time. Because bata pa sila, wala ka pa nahadlok. But the thing is, what if Christ will return today? What if Christ will return tomorrow? Ang kanami bala sa pulong sa Ginoo, kay ginatagan niya kita sa amon nga mga kamaturan, especially in 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 to 3. Hambal di sa pulong sa Ginoo, for yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then suddenly destruction cometh upon them, as travail upon a woman with a child, and they shall not escape. Oh, grabe no? Amo nang kamatuoran gali that anytime God could come. It's imminent. It's already makita na nato na sa palibot naton. Oh, wag tanaw to lang last days nga ginahambal people will be lovers of themselves. It is real. It is happening. Di ba? Kay because they love themselves, wala na gin-disregard na nilang tanan nga truth. No? Nga ang lalaki, ang babae. Disregard na because that is not what they want. Gin-disregard nila ang pulong sa Ginoo because naman natin ginahambal sa pulong sa Ginoo. Amo ni hindi naman na love, no? Diba? Agi nila ang pulong sa Ginoo para sa ila ko galingon. Sa ila ka nga panghuna kag kayuhan nga mambasilya ba upo. Untawa, ang basa pulong sa Ginoo, plangga niya ko biskan makasala ko. Yes, you are. But also he said, sin no more. When you are forgiven, sin no more. It means hindi na meaning kay tungod plangga kita sang Ginoo. Doesn't mean hindi man siya just. Di ba la? He is just. He knows sa mga sinners. Kaga ang impyerno na butang gid na para sa mga taho na hindi magakilala kay Kristo Jesus. Because let's be honest, every one of us are sinners. We are all fall short to the glory of God. Everyone. Wala sang person. It's only Jesus Christ. Sa taho nga nagkabuhi diri sa duta ngayon, it's only Jesus Christ who had not sinned because of His divine. Because He is divine. Because He is God. Pero tanan nga taho, tanan makasala. Kag we all fall short in the glory of God. Amo na gani reason nga hari diri si Jesus Christ para tani paagi sa iya ang tanan nga tawo maluwas apang may ara ka desisyon sa imo kabuhi. May ara ka right to decide for yourself whether you want to accept Jesus Christ or not. So ikaw na yung nagapili sa direksyon, no, sa imo kabuhi, no? So because of this truth, kinahanglan naton pagadasigon
kag kung may ara pagid opportunity sa pagwali sa pulo sa Ginoo, ano ginaton, i-push ginaton, hindi nato pagulaton nga mag-abot pa ang Ginoo before kita sala-sala kag of course it's like a thief, no? Wala na gid ya opportunity ba yung pagpanumdum, ay wala na, ato ka na to. Ikaw yan ang luwas ya, praise God. Praise God. Dula ka na ya. Wala ka na problema. Pero paano ang imong mga loved ones, imong friends? Amo ni yung pinakamasubo nga story ako na batiano. Nga, may mga people or may story, may mga people nga grabe gid sila ka committed sa church nila, committed sa ilang pag-serve sa Ginoo. Pero ang pinakamasubo is ang ilang mga kabataan, ilang mga pinalangga, ato to yan. Nagkapadayon sa pagpakasala. And we know what is the outcome of that. Ngunit pinakamasubo, that someday, kitaya mapalangit, apang ang aton ginayugma ato sa impyerno, kay tungod na lipatan, or maybe, hindi ginaton ginatagan tion, ginwalihan sila sa pulong sa Ginoo. So kabay pa, no? Nga hindi naton pagulaton pa ang budyong na maghuni. No? Iwali naton ang pulong sa Ginoo. Hatagan naton emphasis ina sa aton kabuhi, because anytime God will come. So again, ang muning reason nga kinahanglan naton maging urgent sa pagwali sa pulong sa Ginoo. First, because life is short. Hell is sure to those who don't believe, and Christ's sudden return. So, kailangan din natin maging madasig kaga kung may ara pang sa oportunidad, whatever circumstances we are in, iwali kita ang pulong sa Ginoo, because life is bound to be destroyed, but the eternal life that is promised by God will be everlasting. No? So, kilandan ginaton sa kaluwasan. So, kabay pa that us, the church, will do our work, follow, because the time will come that we could no longer do that. So that subong pa lang, himuon na natin ang buluhatan sa Ginoo. Let us pray. Our gracious God, Heavenly Father, thank you for this day that we could ponder upon your word, and also, Ginoo, listen to your command, and kabay nga paagi sini maghatag sa among encouragement, Ginoo, sa pag-follow kaga paghimo sa imo buluhaton. Ikaw, Ginoo, ang prick sa amon heart kung matiga ini, Ginoo, kaga padayon kami, Ginoo, sa matiga sa amon nga tigipusoon nga hindi namon paghumanon ang imo bulaton. Kabay, encourage mo gid ang tagsa-tagsa. We pray that you will mold us into becoming more like you, so that our preaching will be backed up, with good life, a good life that is truly pleasing before your eyes, and also something, Ginoo, nga ma-proof namon sa mga kalibutan, sa taho sa akong palibot, that we are truly changed through you. So kabay, nga patutuyan mo kami, kabay, Ginoo, maging blessing kami sa imo buluhaton, sa imo, Ginoo, nga kingdom. Dire, Ginoo. Thank you, Ginoo. Nagsaliwat ibalik tamo sa pagdayaw. And pray. Amen.